Bali, ito na yung lulutuin ko for lunch. Nagpadala si ate kasi ng ng pang spaghetti kasi birthday niya. Nag-request yung kids ng spaghetti. Sabi niya sa tita nila mag-spaghetti nga. So anyway, ako na yung magluluto. Ang gagawin ko na lang, lulutuan ko si ate ng spaghetti, then dadalahan ko siya ng spaghetti na luto na. So, sagot niya lahat to, lahat ng ingredients ng spaghetti, sagot niya lahat. Then, binigyan niya pa ako ng pera pambili ng ng pork meat. Ang pork meat ngayon is 360 pesos ang kilo per kilo ha. So, bumili lang si Habi ng 250 pesos na meat. Tapos, ang ginawa ko, giniling ko. Kasi hindi talaga ako bumibili ng yung giling na. Kasi ayoko ng yung giling na. Kasi yung iba merong mga taba-taba eh. Tapos, syempre, lalagyan natin ng CDO Idol Cheese Dog. Pagkatapos, ito na yung mga ilalagay natin dito. Meron tayong mga nakain ka na mga pangsahog sa spaghetti. Kasi yan yung nauuso ngayon. Unlike nung araw, di ba? Walang gano pang ganito nung araw, di ba? Tsaka noon, hindi pa uso yung naka-bundled na ganito na magkasama sila yung spaghetti with with spaghetti sauce, di ba? So, buti nga ngayon meron ng ganito, mas cheaper pa kasi pag naka-bundled. So, anyway, ayan, magkakaiba yung brand nung ilalagay natin ng spaghetti sauce. Pero, pag pinagsama-sama mo naman yan, iisa lang din lasa niyan. At pagkatapos, syempre, lalagyan natin ng real tomato para mas masarap. Iba rin pag merong siyang talagang ihahalong real tomato. So, umpisa na natin at magluluto na tayo. Dito na sa pinagpapakuluan ko ng tubig na gagamitin ko para sa pasta noodle, dito ko na ilalagay yung tomatoes. Kaya ako siya pakukuluan ng konti. Hindi ko naman siya as in lulutuin. Kumbaga gusto ko lang kasing madaling matanggal yung balat. Kaya antayin natin yan pag nakita mo yung ganito na yung itsura. Makita mo yung parang pumutok na. Ganito yung gusto ko kasi para mas madaling tanggalan ng ng balat na kasi humihiwalay ng kusa yung balat dito sa laman ng kamatis. O diba, easy to feel pag pinakuluan mo yung kamatis. Napakadali niyang balatan. Tsaka pag mura talaga yung kamatis, talagang bumibili ako nito para ilagay sa spaghetti. Kasi gusto ko nga yung lasa niya sa spaghetti at bukod doon syempre rich in vitamins and minerals kasi ang kamatis. Tapos syempre mayaman sa yan, sa lycopene yan. Kaya naglalagay tayo ng kamatis. Yung iba kasi hindi mahilig sa maasim. Pero actually hindi naman siya ganun kaasim sa sa spaghetti, hindi eh. Ang ang lasa niya lumalabas pa nga yung syempre yung natural na lasa ng spaghetti pag merong real tomatoes kang inilalagay. Eto, pwede mo rin tanggalan ng buto kung masyado kang conscious, no? Pero ako kasi, pag naman ang kamatis, lulutuin ko, hindi ko hindi ko talaga na tinatanggalan ng buto. Kasi nga, syempre, lulutuin naman, maluluto naman yung buto. So, anyway, pagkatapos niyan, ipupuree ko lang dito sa food processor. Pwede rin naman wag ganong durog para meron kang makakaing tomato pa. Pero, nasa sayo na yun kung anong texture yung gusto mo dito sa ginawa nating tomato sauce, no. So anyway, eto na ulit, bumalik na ako dito sa pinagpakuluan ko nga kanina ng kamatis at dito ko na inuhulog tong pasta noodle. Tapos kung mapapansin nyo, hindi ako naglagay ng cooking oil at saka ng salt dito sa water, hindi na. Kasi yung pasta noodle, merong may salt and cooking oil content, kaya hindi naman na natin kailangan maglagay nun. Kasi yung iba, kaya daw naglalagay nun kasi para may lasa na yung yung noodle. Tapos para hindi daw magdikit-dikit yung pasta. Hindi na kailangan kasi haluin mo lang ng haluin maigi yan habang niluluto mo yung noodle. Hindi yan magdidikit-dikit. So nasa diskarte lang yan para hindi magdikit-dikit yung noodle mo. Sa iba naman, ang gawa nila, yung pagluto na yung noodles, tsaka nila nilalagyan ng cooking oil para nga daw hindi magdikit-dikit. Pero mas maganda, mas healthy, butter yung ilagay nyo. Siyempre, mas healthy pa, 'di ba? So, mas may pa yun, may lasa pa. Pero ako kasi hindi na naglalagay. Yung gantong itsura, okay na to. Pinatay ko na yung stove. Tapos, isasali na natin to. Tapos, bubusan natin ng ng cold water para mag-stop na yung
yung heating process niya or yung cooking process niya kasi syempre mainit yan, maluluto pa ng maluluto yan. Kaya minsan yung pasta noodle nagiging sagi. So anyway, dito na tayo sa magigisa na ako. Inuna ko muna tong giniling. Bali, lulutuin ko muna yung giniling. Later ko na ilalagay yung onion and garlic kasi gusto ko dito sa giniling, yung na-fry. Pagkatapos, lalagyan na natin ng salt and pepper to taste. Tapos, lalagyan natin ng MSG. Yung MSG, optional yan guys kasi yung iba hindi ko magamit ng MSG. Pero ako, yan lang yung tanging ginagamit kong pampalasa, no? Yung pang umami taste, MSG lang talaga, no? Pag naluto na yung ating ground pork, tsaka ko na ilalagay itong garlic and onion. Di ba baliktad? Yung iba inuuna yung garlic and onion. Kumbaga sinusute bago ilalagay yung pork. Ako, inuna ko munang niluto yung pork bago ko nilagay yung garlic and onion kasi nga para hindi masunog yung garlic and onion natin. So, gagawin mo lang yan, haluin mo lang maigi. Pagkatapos, pag lumabas na yung natural flavor ng garlic and onion, okay na yan. At kung mapapansin nyo, di ba, wala halos mantika. Konting-konti lang yung nilagay kong oil. Siyempre, para, less oil, para nas healthy. Di ba? So, anyway, isusutay lang natin to hanggang sa maamoy na natin yung lasa ng garlic and onion. Pagkatapos, sunod na rin natin to, nilagay ko na tong cheese hotdog. Lulutuin lang natin yan. Kita nyo kung mapapansin nyo, diba? Sabihin nyo, tipid-tipid ko sa, sa cooking oil. Okay lang yan. Mas maganda talaga naman yung nas konti yung cooking oil para nas healthy ang buhay, no? Kung pwede nga lang, wag na tayo maglagay ng cooking oil. Kaya lang kasi, kailangan talaga yan. So anyway, lalagay ko na rin tong yung tomato puree, yung ginawa natin kanina na tomato, 'di ba? Pagkatapos sunod-sunod na 'yan, ilalagay na natin lahat yung yung mga sasahog natin na naka-in-can. Tapos sunod-sunod na 'yan, lalagay na natin yung yung spaghetti sauce. 'Di ba iba-iba yung brand ng spaghetti sauce natin, no? Titikman natin mamaya kung anong lasa ng iba-iba yung brand. So yan lang, ibubuhos na natin lahat yan dyan. Sa mga nakapalo sa akin, alam nila to na mahilig ako magluto ng spaghetti kasi nga yung aking kids, isa to sa favorite nilang pagkain spaghetti. Kaya naman sila hindi nananawa dun sa niluluto kong spaghetti na almost once a week ako nagluluto ng spaghetti kaya hindi sila nananawa. Kasi po, iba-iba yung way ko ng pagluluto ng spaghetti. Kahit sabihin mo ang main ingredients ng spaghetti is spaghetti sauce. Pero iba-iba pa rin yung inilalagay ko. Minsan wala yung hotdog. Kasi para hindi pare-parehas yung lasa. Minsan nilalagay ko nga dyan corned beef, hindi giniling. Minsan haluan natin ng kung ano-ano. Minsan nilalagay ko dyan yung giniling na manok. So, iba-iba pa rin yung natitikman nilang spaghetti kahit sabihin mong once a week akong nagluluto ng spaghetti. At ito na, syempre gusto ng kids ngayon ay cheesy overload. Syempre, dadamihan natin yung cheese. As in, super dami ng cheese ang ilalagay natin ngayon para cheesy overload nga diba? So, ganyan karaming cheese lalagay natin para masarap talaga. Pagkatapos, syempre, lalagyan ko nitong evaporated milk. Dapat kanina, ang ilalagay ko dito yung creme densada. Kaya lang kasi yung creme densada, nakamix ng all-purpose cream with condensed. Tinikman ko kanina tong sauce, matamis na. Kaya pinalitan ko ng evaporated milk na lang. Kung mapapansin nyo, hindi na rin ako naglagay kanina ng mga pampalasa pa dito sa mismong sauce. Kasi nga, yung sauce natin, instant na yan Nandun na yung lasa ng spaghetti sauce. Kaya ang tanging dinagdag ko na lang is yung yung black pepper. 'Di ba? Kaya kanina yung nilasahan ko lang kanina, yung meat lang, yung ground meat lang, yun lang. Pero yung sauce nito, wala na, hindi na tayo magdadagdag pa ng ibang lasa. Kasi masarap na talaga to, promise. Syempre titikman pa rin natin, 'di ba? Before I ended this video, magte-thank ko muna ako sa inyong lahat. As always, maraming salamat po sa matyaga niyong panonood sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe. And of course, don't forget to click the notification bell for new updates. So, dinagdagan pa natin ng another cheese para mas masarap talaga. So, that's it guys, ang aking pighati, ang aming spaghetti. Thank you for watching. I hope nag-enjoy kayo sa aking video. Have a nice day. God bless everyone. Diyos mabalos. Bye-bye.